Welcome back mga kabarangay. Tuloy po natin ang ating talakayan dito sa USEC in Action kung saan kanina inumpisahan na ni USEC ano nga ba ang kanilang mga naging achievements sa DILG at na kanilang tinalakay dito sa nakatatapos lamang na assessment. So kanina ang dami nang binanggit ni USEC pero alam mo kulang ang ating oras kaya ipagpatuloy natin kasi napakahalaga na malaman ng mga mamamayan kung ano na nga ba ang mga nagawa ng DILG, partikular ang naging partisipasyon at suporta ng barangay affairs. Yusek, ituloy po natin yan. Okay, pagpatuloy natin, kamukha nito, sabi ko nga sa inyo, nung nagkaroon ng COVID-19, barangay ang nanguna dyan. Kaya talagang ang tunay na frontliner na. Sino ba nagdadala ng pasyente sa ospital? Hindi ba barangay? Kaya nga dito, kanina sinabi ko sa inyo na yung ayuda, pati yung Social Amelioration Program, ay pinangunahan ng barangay pero hindi humawak ang pera ni Singkong Duling ang ating mga barangay official. Ang ginawa lang natin dyan, nag-provide tayo ng lamesa, nag-provide tayo ng upuan, sinunod natin ang health protocol para walang magkahawa-hawa during the distribution ng ayuda. First, third, and fourth tranche. Yung second tranche, DSWD ang gumawa niyan. Ano ba ang sumunod? Contact tracing. Ito na po yung, again, ang masakit nga dito, nire-recommenda ko sa kanila, sa Interagency Task Force, na sana na ang kinuha ng contact tracer, yung hindi mga taga-barangay, dapat ang kinuha dyan, yung mga barangay health worker, at saka yung mga barangay tanod natin, dahil yung mga inarkila nilang contact tracer, yun din yung mga nagpasama lang. Kaya nagpasama pa, di sana ang kinuha na lang natin, at nasweldohan natin, yung mga barangay tanod. Nakabisado mismo yung mga lugar. Mas efficient po talaga. Alam nila kung sino mga tao. Itong mga kinuhang contact tracer, nagpapasama din sa barangay. Kaya nga bakit kailangan pang mag-hire tayo ng mga ganyan na professional na pagka hindi mo na susweldoan, hindi mo na mapapakinabangan. Samantalang ang ating mga barangay tanod, kahit wala ng pondo ng DILG, pwede pa rin mag-contact tracer. So after that, pinangunahan na ng barangay yung tinatawag na health protocol. Yung wearing of face mask, wearing of face shield, social distancing. Barangay nang una niyan. Bawal ang sabong, bawal ang inuman sa karsada, bawal ang mga batang naglalaro. Barangay nakagawa niyan, hindi pulis, hindi sundalo, hindi kahit anuman. Pinangunahan niyan ng ating mga kabaranggayan, yung health protocol. Pagkatapos, ito yung ang sumunod diyan. Ito na nga yung granular lockdown na kung saan nagtagumpay tayo. Pero noon pa yan, meron kami surgical lockdown. Kung noon pinaniwalaan na kami na kung sino lang may sakit, dyan tayo mag-concentrate. At dyan ilagay ang pera ng ating gobyerno, ang magmula sa barangay, syudad, munisipyo, at saka yung pondo ng nasyonal. Di, umaandar ang ating ekonomiya. Sumunod dyan, eto na, yung vaccination. Barangay na naman, kami na naman yan. Kami yung naghanap na kung sino yung unang mga matatanda, kung sino yung mga nagtatrabaho sa ospital, yung first liner, second liner, third liner. Tapos ngayon, pati yung mga bata na 12 to 17 years old, barangay na naman. Hinahanap namin kung ang asa na yung mga senior citizen na hindi pa nabakunahan, barangay na naman. So, nung COVID-19, malinaw na kung walang barangay, naku, ewan ko na kung nasan tayo ngayon. So, sumunod dyan, itong LCAC, End Local Communist Armed Conflict. Ako ho at saka si Secretary Esperon ang utak niyan. Nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko sa kanya, gano'ng karaming pulis, gano'ng karaming sundalo, gano'ng karaming MPA na natitira, 3,000 na lang. 200,000 ang pulis, 200,000 ang sundalo. Ang barangay, meron akong more than 6,095,000 na active barangay. Pero ano nangyari? 3,000 na lang ang ating pero yung pa rin, namamayagpag pa rin ang mga NPA. Pero nung nag-umpisa tayo ng LCAC, End Local Communist Armed Conflict, nagtagumpay tayo. Biro mo, kada isang barangay, binigyan ng 20 million, lalong-lalo na yung mga 52 years na hindi nabigyan ng kahit anuman na ayuda o tulong galing sa gobyerno. Binigyan natin ngayon ng 20 million. Alam mo itong mga barangay na to, wala pang 1 million ng pondo taon-taon. Pero nabiro mo na bulaga sila. Yung 20 years na pondo nila, pinagkaloob ng gobyerno na to.
Pagkatapos 822 ito. Ang malungkot, merong mga senador na hindi ko alam kung anong nasa utak nitong mga to. Yung para sa 100,000 na sa susunod na taon ay binawasan. Binawasan po nila, sa totoo lang. Kaya sabi nila, yung mga iba dito, yung mga salita nyo, na yung sa naiwan sa laylayan, o ano ngayon? O sabi nyo, gagamitin sa politika. Paano gagamitin sa politika? Yung mga binigyan natin ng pondo, iilan lang ang tao dyan. 300, 6 na, wala pang 1,000. Ano sasabihin mong, pero nagbigay tayo ng health center, patubig, pailaw, barangay hall, Na mas classroom. kailangan nila. Na Correct. kinakailangan talaga nila. I hope na mabago ang kokote at kostumbre nitong mga senador na to at maibalik yung pondo. Tapos niyan, yung food security. So ngayon, nag-start kami sa barangay yung tinatawag na urban farming. Tapos siyempre, yung mga pinasyalan ni Kadmuts, no? Nakita natin na yung lalo na dito sa na talagang in-address natin, yung tinatawag na food security. Tapos ang sumunod yan, ay katakot-takot na baha ang umabot sa atin. Kaya ngayon, nung araw, meron tayong tree planting, ibinabalik natin ngayon. Ito yung tinatawag na Green Philippines. Ayan. Nagtatanim tayo ng mga giant bamboo. Lalo-lalo na dito sa Cagayan River. Tapos yan, ito naman ang mga pinrepair namin ng barangay, ang probinsya at saka ang syudad at munisipyo dito sa Mandanas Law. Ito po yung pondo na kung saan 27% ang madadagdag na pondo sa mga barangay at saka sa syudad at saka sa munisipyo at sa probinsya. Dahil ito ang hindi na ibigay ng national government. At ngayon, kami sa DILG, ginawa na namin yung tinatawag na internal rules and regulation at paano gagastusin yan. Kaya't marami na naman na dagdag na pondo para sa ating kabarangayan. Pero siyempre, sabi ko nga, kailangan alagaan natin yung pondo na yan. Huwag natin pabayaan na ganun-ganun na lang ang mangyayari na kamukha na sinasabi ko sa inyo, yung paggastos ng mga sekretary. At saka siyempre ang aming preparasyon para dito sa eleksyon na kung saan napaka-controversial ng nangyari nitong nakarang araw. Yeah. Bago tayo pumunta dyan sa mga preparasyon para sa election, Yusek, alam mo, itong inireport mo sa amin na napag-usapan nyo dito sa assessment, napakaganda. Kanina, inumpisahan mo, sinabi mo, ang barangay affairs, saling pusa tayo dyan. Pero Yusek, pagkatapos mong i-report ito, bumabalik talaga tayo sa usapin na ito, nag-uumpisa sa pinaka-smallest unit ng ating pamahalaan, which is the barangay. So talagang we're going back kung ano talaga yung dapat sinusuporta at naisuporta ng ating mga kabarangay, down from syempre kay barangay captain na siyang nangunguna at sa kanyang mga kagawad at sa kanyang ano pa yung mga nandiyan sa barangay na sila talaga yung wala namang mauutusan ang gobyerno, di ba? Kung hindi itong nasa barangay level para matupad itong mga sinasabi natin na mga naging achievements ng DILG para sa sambayanan. Kaya napakaganda din po talaga, Yusek, na nagkaroon na po ng Office for Barangay Affairs dahil napakalaki po talaga ng role ng ating mga barangay sa lahat ng mga ginagawa ng ating gobyerno. Tama, SK May, sa totoo lang, ako talaga nagpapasalamat ako at nagkaroon tayo ng programa na sa barangay tayo. Para dito na ako nagkaroon ng yung parang barangay nation address. So, nako to Oo. Kung saan, na ngayon, sabi ko nga, dito walang fake news. Dahil unang-una, dito sa atin, dito sa barangay tayo, sariwan-sariwa yung mga pinag-uusapan natin dito na kung saan nakita nyo naman na kami meeting lang namin sa Clark ginawa, sa Royce Hotel. At dito, sabi nga 70% ang trabaho ng DILG. Pero sa totoo lang, ang natrabaho namin yung 30%. Ito na, puro barangay. Kaya nga yung DILG ngayon, kamukha dito, magbibigay tayo ng incentive award para sa ating mga para sa ating mga lupong tagapamayapa
magaganap itong buwan na to at magbabigay tayo ng mga pagkilala sa kanila. Tapos siyempre nilalakad ko din na magkaroon ng pagkilala para sa ating mga barangay tanod. Tapos ganun din sa ating mga barangay health worker. Panahon na sila ay ma-recognize. At susuportahan natin yan. Correct. At saka Yan. dito mismo sa ating programa. Oo. No? Napakaganda na i-feature natin sila at parangalan natin sila sa kanilang, syempre, naging example at mas kakaibang pagbibigay serbisyo. Gusto ko lang din i-acknowledge yung sinabi mo, Yusek, kanina ha, na may kinalaman to sa DILG pero nakasuporta talaga kayo para sa ating environment. Sa Correct. kanilang Meron tayo i-mention dyan. mo na paglilinis, pati sa pagtatanim ng puno. Kasi alam mo, kahit gaano natin ayusin ang teknolohiya, lagi tayong babalik sa ating inang kalikasan. Kaya Correct. napakaganda. Yan, kaya ito yung programa natin sa climate change, no? Kaya ngayong Republic Act 9003, talagang ipapatupad ko yan. Tapos yung Clean Air Act natin at yung Clean Water Act. Dahil unang-una, wala tayong maibibigay sa saling lahi o doon sa future generation ng mga Pilipino kung pababayaan natin sa laula, tapos yung halimbawang ito yung gagawin natin sa ating mga kalikasan na kung saan sisirain, illegal logging, illegal quarry, ano pa ang bibigay mo sa atin? Tapos illegal fishing. Kaya tayo, nagpapasalamat tayo. Sabi ko nga, ang ganda-ganda nitong programa natin na kung saan dito nyo madidinig, dito natin mapararating dahil alam ko naman na ang ating istasyon ay talagang umaabot. Sabi ko nga, yung viewer natin umaabot ng 20 million. Mula Baka Apari mas hanggang hulo. Mula Apari hanggang hulo. Hulo. Meron pang pati yung lumagpas pa dyan. Oo, pati yung mga isla. Mga Diba? natatanggap talaga. Okay, Yusek, bigyan mo na ako ng pagkakataon. Napakarami nating mga katanungan galing sa ating mga televiewers sa buong Pilipinas. Pero kanina binanggit mo na yung mga sitwasyon related sa eleksyon. Nitong nakaraang araw, nakita natin na talaga namang ang pagtitipon, ang pagrarally, ang pagmo-motorcade ng mga kumakandidato para sa mga national positions ay nakakamangha. Nakakamangha dahil nakikita natin ang suporta ng taong bayan. Di ba napakaganda naman nun, Yusek? Pero ngayon, Yusek, alam mo, nasa panahon pa rin tayo ng pandemya at ang nakakamangha ay nakakatakot din. Kasi Hindi. ikaw, Yusek, hindi ka nawawala ng pagpapaalala sa kanila, hindi ka nagkukulang. Pero pagka nakita mo kung ano yung mga naganap, talaga namang matatakot ka. Patuloy ang pagbaba ng kaso. Sino ba ang hindi naghahangad na mapababa ito? Pero pag ganito yung makikita mo, laging merong takot. Yusek, ano ba ang dapat itulong ng ating mga barangay? Saan ba dapat mag-umpisa ang kapulisan? Ito bang mga nangangampanya? Para masigurado natin na matutupad pa din ang health protocols dahil pandemya pa rin po, Yusek. Alam mo yan, mag-uumpisa siyempre. Sino ba pasimuno? Siyempre, yung mga kandidato, lalo na ang kandidato ng pagka-presidente. Una-una, hindi ba, wala pa namang halalan, wala pa namang kampanya. Alam nyo kayo, gusto nyong maging presidente ng Pilipinas. Gusto nyong manguna dito, pero ang tanong sa inyo, may malasakit ba kayo? May pagmamahal ba kayo? Meron ba kayong, hindi nyo ba alam na may accountability kayo? Kayong mga kandidato, gusto mag-show of force. Gusto nyo ipakita kung gaano kadami ang mga supporter ninyo in the expense ng buhay ng mga susuporta sa inyo. Alam nyo niya, may pandemya. Alam nyo na ang gobyerno bilyon ang ginagastos para lang mailigtas natin. Nagla-lockdown tayo. Nagsasara tayo ng mga barangay. Ang barangay, inuutusan ko ang mga kapitan na health protocol, wearing of face mask, wearing of face shield, social distancing. Inaano namin yan. Pero anong ginagawa ninyo? Hindi nyo nakikita. Hindi nyo, wala kayong malasakit, wala Yan ang kayong mahirap, isip. Yusek. Biruin mo, Diba? tumatakbo sa mga national position. Pero dapat, tingnan naman natin yung magiging end result nito. Ang baba na natin ngayon, Yusek, nasa Yun na nga 300 Pero plus na gaano lang, tayo pero katagal? nakakatakot. Gaano katagal bago natin maabot ito? Gaano katagal natin ikinulong ang mga tao sa loob ng kanilang tahanan? Pagkatapos, dahil lamang sa eleksyon na hindi pa naman na panahon, Babalik na lahat kayong kandidato. Ang nakita ko yata, si Lacson lang yata ang walang motorcade. Pero lahat,
Hindi nyo na naintindihan na kami dito sa DILG, panay tapos ngayon ang Department of Health, kaya inahamon ko ang Department of magsalita kayo. Ha? Magsalita kayo. Kayong COMELEC, lalo ka ng COMELEC, lalo na kayong COMELEC kayo. Alam ninyo na anong hirap ng pamahalaan natin. Ilang bilyon ng perang ginastos natin para maiwasan natin itong paglaganap ng COVID-19. At ngayon, may bagong variant itong Omicron. Itong Omicron. Ang tanong, kayo ba magpapa-ospital kung may nahawa? Hindi lang yung kahapon, pero kahapon talagang Hindi lang kahapon dito sa Metro Manila yan naganap, pero Yusek, pag nakita mo din sa mga probinsya, oo, nakakatakot din talaga kasi yung iba, nag-aano na sila, walang social distancing. Yung iba, makikita mo pa, nagtatanggal ng face mask. Di ba talaga namang nakakatakot? Hindi kasi ibig sabihin na bumaba na ang kaso. Dapat tuloy-tuloy na tayo. Yusek, alam mo, ikaw nagkaroon ka ng exposure, bagonado ka. Pwedeng magkaroon at meron ding mga asymptomatic. Okay. Kala nyo, tapos na ako sa inyo? Babalikan ko kayo sa susunod na segment. Ilalagay ko pa rin dyan, okay? Okay po, maraming salamat po, Yusek. At mga kabarangay, gaya nga po ng sabi ng ating Yusek Cap Martindinho, wag po kayong aalis. Dahil talaga namang napakarami po naming natatanggap ng mga katanungan at concern mula sa inyo. At sa aming pagbabalik ay patuloy nating tatalakayin ang mga ito. Dito lang yan, sa Barangay Tayo.